Renewal requires healing or forgiveness. Ayan. So sa Genesis 50:20 naman po. Sige po, basahin natin. Chapter 50, verse 20. Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinapahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil do'y niligtas ang marami ngayon. Pangalawang bagay po, renewal requires cleansing and forgiveness. Ano po yung requires? Sa Tagalog po, kailangan, atasan. So, kailangan gawin, hindi pwede. So, step 2 sa process. Una, nagsimula tayo. Surrender ngayon. Pangalawa, requires cleansing. Ano ba yung cleansing? Sino po naghugas ng pinggan? Yan. Yan, ganun lang sa tubig, no? Yan, okay na yan. Ito na minsan na, pag may kumakain, sobrang linis ng plato. Pagkatas ng kumain, pwede na itong itaong. Yan. So, pag cleansing, ibig sabihin, may paglilinis. So, kanina, balik tayo, nag-apply ka ng trabaho. Sinurrender mo yung POR mo, deadload mo lahat. Nakapasa ka. Ngayon, second step, ano na? Sunod. Medical na. Di ba? Pag nag-apply tayo ng work, may medical na, pati ng ipin mo, kumpleto ba yan? 1, 2, 3. O, pakalinig ka. O, ipabunot mo yung isa. O, yung pagam mo, ipapasta mo. Ganyan. So, ibig sabihin ng dugo mo, ano ba? Di ba? Lahat yan, ititest sa katawan mo. Titignan mo, okay ka, kung malinis ka ba. Di ba po? So, pangalawang process po, we need cleansing or forgiveness. So, dito po, sa chapter 50, sa Genesis po, is story po ito ni Joseph. Sino po nakakilala kay Joseph? Hindi po ito si Joseph na tatay ni Jesus. So, ito po si Joseph, the dreamer. So, alam niyo po, simula 17 years old pa lang, ang dami niya ng pagsuko. Sino dito po 13 years old? 15. Si Alan, 19 na yan, di ba? 19 years old. So, imagine po natin si Joseph, 17 years old pa lang, yan. So, si Joseph po kasi, ay favorite ng anak niya. Favorite na anak siya eh. Sino po dito favorite ng laman niya? Parang si San Joe. Ate, kasi hindi mo favorite yung anak? Wala ba? Mamaya na lang na kasi baka magtampo. Baka magtampo yan. So, mga kapatid, si Joseph mo yung favorite sa magkakapatid. Yan. Hindi na sinabi kung bakit kasi siya yung favorite. Tapos, siyempre, may kapatid. Lagi na lang si Joseph yung may bagong damit. Sa kanya na naman yung pinakamasarap na ulam. Siya na naman may bagong cellphone. So, yung magkakapatid yung kapatid ni Joseph, nagkakaroon lang sila. Grabe naman si Joseph. So, ngayon, tumitindi yung bigat na kalooban nila kay Joseph. Alam niyo po ginawa? Minsan, pinunit yung damit. Shortcut ko na lang po ang pinunit yung damit ni Joseph. Alam mo yung masyado kang favorite, kumbaga sa atin masyado kang pabita-bita, ganyan, Tapos alam niyo ginawa kay Joseph? Hinulog sa balon. Sa balon, yan. At least nahulog, di ba? Hinulog, imagine niyo kung ako, imagine ko talaga. Kung ako si Joseph, pinunit yung damit ko, hinulog ako sa balon. Gano'ng kalalim yung balon? May ano pa naman ako phobia yung sa mga masiskip nung gano'n pa. I-rescue nyo ako, ganyan, i-rescue nyo ako. Imagine niyo so pinunit lang damit, kinapon sa balon, tapos puso mo kasi dati ibibenta ka. Para maging alipin ka, usually okay lang. Benta ka namin sa Quezon. Tapos magiging alipin ka doon. So kapag alipin, ano po yun gagawin mo yung pinakamababang trabaho? Maglilinis, mag-aaral siguro, yung sobrang hirap na trabaho. So imagine niyo si Joseph, 17 years old. Ate Jenny, ilang taon ka na ba? 14. Kuya Dad niyan. Ilang taon ka na? Ate, 30, walang 7. Ate Krisha? 14, walang 17 yan. Imagine nyo na lang natin yung 17 years old, ganun yung kapalaran na yung... Tapos, syempre si Joseph, eto sabi ni Joseph, hindi, ay, alipin ako dito sa Inka. Magsusumikap ako. Alam niyo po, nag-work siya. Talagang siguro sa pag-work na, laki ng muscle niya eh. Wala imagine siya, siguro, laki ng muscle ni Joseph, ganyan, kasi nagtatawa, ganyan. Tapos alam niyo po, nakita ni Potiphar. Uy, mukhang ito si Joseph, masipag to Kasi tingnan nila, alam niyo po, na-promote siya. Naging tagapamahala siya ng bahay.
okay na. Tapos ngayon, may asawa si Potiphar. Yan, yung mga babae, shout out, ano. Yung babae ko nakita niya si Joseph. Hindi naman sinabi sa Bible, pero na-imagine ko, siguro sabi ni Potiphar, yung guwapo naman na ito, binata pa. O, di ba? Yung mga ganon. Tapos alam niyo ba, itong si Joseph, yan, pinagbintangan ng asawa ni Potiphar, gusto kong raping nito. O, sabi ng asawa, kasi, ano niya, parang pinag-flirt na po eh. Parang tinitend niya si Joseph, halika, dito tayo sa kwarto, gano'n. Halika dito, mag-banding tayo. Pero si Joseph, hindi. Umayaw siya. Kaya alam niyo po, ginawa ng asawa, sinabi niya dun sa asawang lalaki kay Potiphar, alam mo ba yung Joseph na kinuha mo? Yung ginawa mo, mayroon ka mo din sa Bible, hindi ako raping ka. Ganyan. Wow, talagang sabi ni Joseph, wow, talaga naman. Ako pa talaga, di ba? So imagine niyo yung buhay ni Joseph. Hindi pa ni bagong struggle na naman. Ngayon, syempre, bilang asawa ng lalaki, Potiphar, pinakulong po. Pinakulong siya. O, ito yung buhay ka naman ni Joseph ay nasa, lumubog, po. So ngayon, hindi siya pinabayaan ng Lord. Kasama niya ang Lord. At alam niyo po, ang pangalan niya is Joseph the Dreamer. Nag-interpret po siya ng dreams. Ngayon, si Parao, yan yung parang pinakamataas ng dreams sa panahon po ng Egypto, Parao, na nag-iinip siya. Yan, may kalabaw ng ganyan. Tapos wala, maka-interpret sa buong Egypto. Kaya sabi nung isa, kilala ko po si Joseph. Nasaan yun? Nakakulong po doon. Kasi yun na-interpret mo ni Joseph na magkakaroon ng 7 years na tagutong at saka 7 years na kasaganahan. Yan. So dahil po na-interpret ni Joseph, pinalabas po siya ni Parao. At alam niyo po, dahil doon, si Joseph po yung second powerful na tao ng panahon po ni Parao. Alam niyo po dumating yung 7 years ng tagutong. Alam niyo po dumating yung mga kapatid niya. Nakaupo na si Joseph. Kasi I am the second most powerful man sa Egypto. Eh, di nakaupo siya dyan. Alam niyo po, dumating yung mga kapatid niya. Sabi, Joseph, sorry. Dapat hindi namin ihulog sa kanan. Joseph, sorry talaga. Kasi ginanap ka na. Pinulit namin yung damit mo. Benenta ka na. Nagmamakawa na sila. Eh, hindi pala. Mali pala ako mag-flat twist eh. So, yung pagdating po nila, hindi pa nila kilala si Joseph. Na si Joseph yun. So, ngayon, nung dumating yung magkakapatid, niyakap na. Tapos yun, doon na nilalaman, ito na pala si Joseph. Yan. So, sabi ng mga kapatid, patawarin mo ako. Patawarin mo kami sa lahat ng ginawa natin. At sabi pa dyan sa chapter 49 or 45, piniling ka sa amin ni tatay. Sabi niya, tawarin mo kami sa mga ginawa natin. Alam niyo, sa tingin niyo ba naging ni si Joseph or hindi? Sa lahat ng ginawa ng mga kapatid niya, sa lahat ng masasakit na literal na ginawa sa kanya, sa tingin niyo ba naging siya? Hindi po. Grabe. Galing ng Lord sa buhay ko ni Joseph. Alam mo ako yun eh. Hanggang ngayon niya, tanda ko pa yung ginawa sa akin ng kuya ko. Yung mga bata, di ba kasi bata, may piksa ako nun eh. Alala ko, binato ng sipit. Tapos meron ako rashes sa likod nun. Eh si kuya, shout out kay kuya. May rashes ako sa likod. Ang ginawa, i-spray ng alcohol. Hanggang ngayon, tanda ko pa. Pero hindi ako ganun. So yan, so kung lalo kay Joseph, di ba? Kung ano yung pinagagawa sa kanya, pero grabe ang Lord. Tunay kapag nasa iyo ang Diyos, dapat hindi po tayo nagdadali ng sama ng Panginoon. Yan, pangalawang process po natin. Renewal requires cleansing and forgiveness. Sabi mo sa katabi mo, forgiveness. Sa kabila naman, sabi mo, forgiveness. Yan. Alam niyo po, ang pagpapatawad ay hindi pagbura ng nangyari. Ulitin ko po ang pagpapatawad ay hindi pagbura ng nangyari, kundi pagbayag na ang Diyos ang humahawak sa hustisya. Diba? Yung revenge. Minsan gigil na tayo, no? Bilang Kristiyano. Ginawa ganyan, diba? Pero bilang Kristiyano din,
Yan. Kapag hinagantayin sa Diyos. Kaya ngayong umaga pinapaalala ko sa atin ng Lord, magpatawad tayo. Sino po dito nakapagpatawad na? Noong December, maraming nagpatawad. Ano po? Pag may nangangaroling sinasabi, patawad. Maraming nagpatawad noong December. Yan. Alam niyo po mga kapatid, aminin man po natin o hindi, isa ito sa pinakamahirap gawin. Di ba po? Ito yung attitude or character na medyo na tepes talaga. Yung pagiging Kristiyano natin, ano po, sa pagpapatawad. Eh, grabe naman ang ginawa po kasi, pastora eh. Kung sa inyo po nangyari, kung sa inyo po nangyari, ano po kaya gagawin ninyo? Sabi mo sa katabi mo, magpalinis ka na kay Lord. Malinis na kayo. Sa kabila naman, magpatawad ka na. Tawag. Ang sugat hindi tinatakpan lang ng band-aid. Okay po? Dapat binubuksan yan. Dapat nililinis. Kasi, imagine mo, ang makeup mo, ang ganda, no? Ang ganda ng makeup talaga. May pa toner ka pa dyan, may pa blush on, ganyan. Pero yung kalooban mo pala, nabubulok na. Sabi mo, nagpatawad na ako. Pero pag nakita mo siya lang, iikot ka pa talaga ng Luciana. Para lang makapot na ng lukban. Ano? Kasi dyan yung bahay nila sa gagalit eh. Ayoko makita yun. So, di ba? Nakikita po natin yung epekto ng unforgiveness. Ikaw lang nasasaktan. Pero yung taong iniiwasan mo, wala. Okay lang. Di ba po? Tayo. Kasi tayo eh. Tayo yung naapektuhan. Tayo yung nabubulok sa loob. Yan. Maganda sa labas, pero bulok na pala yung ating puso. Huwag niyo pong sagutin sa sarili niyo lang. Meron pa ba akong hindi napatawad? Sino pa ba ang hindi ko napatawad? Pangalawang bagay po, renewal requires forgiveness. Pangatlo na po, yan.